Noong isang linggo, nakaupo kami ni Mang Sesto sa harap ng karinderya. 72 na siya. Payat, tahimik at may dalang maliit na supot ng ulam. Habang kumakain siya ng pritong tilapia, napabuntong hininga siya. Ewan ko ba, sabi niya. Parang kahit anong kain ko, mas mabilis pa rin akong mapagod ngayon. Parang naglalakad lang ako, hinihingal na ako agad. Ang pagkain niya, araw-araw tilapia, minsan tinapa, minsan crab sticks na galing grocery dahil mas mura raw. Isda naman daw, kaya okay lang. Pero habang iniisa-isa niya, napansin ko, halos lahat ng isdang nabanggit niya ay kabilang sa mga itinuturing ngayon ng mga eksperto na delikado para sa mga senior. Doon ako napatigil. Ilan pa kayang mga katulad ni Mang Sesto ang araw-araw kumakain ng ganitong mga isda, akala'y healthy, pero sa loob-loob pala'y unti-unting nagpapahina sa katawan? Baka kasama ka na rin doon. Baka ilang taon mo nang kinakain ng isdang, sa totoo lang, dapat matagal mo nang iniwasan. Kaya ginawa namin ang videong ito, hindi para takutin ka, kundi para gisingin ka. Dahil ang sakit ng katawan, ang alta presyon, ang kahirapan sa paglakad, ang pananakit ng kasukasuan, minsan hindi dahil sa edad lang, minsan dahil sa plato mo. At sa edad na 60, 70, 80 pataas, wala na tayong oras para magkamali. Dapat tama ang kinakain, tama ang pinanggalingan at tama ang kaalaman. Sa video na ito, ibubunyag namin ang 6 na uri ng isda na madalas kinakain sa mga bahay sa Pilipinas. Pero maaring tahimik na nagpapababa ng iyong energy, memorya at resistensya. At kung iniisip mong isa lang yan sa mga imported at mahal, nagkakamali ka. Ang mga isdang ito ay madalas nating inihahain sa pamilya, sa handaan o kahit sa simpleng almusal. Pero may taglay silang panganib na hindi basta-basta nakikita sa panlabas. At teka, hindi lang ito basta listahan. Sa bawat isda may kwento, totoong tao, totoong karanasan, para makita mong hindi lang ito payo, kundi babala. Dahil kung isa ka sa mga nanonood ngayon na palaging pagod, mahina ang tuhod, mabagal mag-isip o hirap matulog, malamang ay may isda sa plato mo na dapat mo nang tigilan. At may bonus pa kami, isang uri ng isda na madalas akalain nating safe, pero kapag napanood mo ang buong paliwanag sa huli, baka iwasan mo na ito habang buhay o baka bigla mo itong hanapin ulit. Dahil ang tunay na epekto nito depende sa pinanggalingan. Ngayon gusto kitang tanungin, anong isda ang madalas mong kainin sa bahay? Tilapia, galunggong, crab sticks, bangus? Ilagay mo sa comment section sa ibaba. Dahil habang binabasa namin, yan, baka isa sa mga paborito mo ang dapat mo nang itigil. At habang pinapanood mo ang videong ito, huwag kang bibitaw. Dahil baka sa 6 na isdang ito, isa ang naging dahilan kung bakit pakiramdam mo, matanda ka na. Pero baka hindi edad ang problema, baka isda. Isa, imitation crab. Si Mang Jun, 65 anyos, dating karpintero. Pero ngayon, mas madalas siyang nasa bahay lang, nagpapahinga. Ang dahilan, madalas siyang nanghihina, parang wala sa kondisyon. Isang araw, kinuwento niya sa anak niya na parang bigla siyang nakakalimot ng mga simpleng bagay. Gaya ng kung saan niya nilagay ang suklay o kung ininom ba niya ang gamot kaninang umaga. Akala ng lahat, normal lang yon dahil sa edad. Pero may napansin ang anak niya. Araw-araw ang baon ni Mang Jun ay pare-pareho. Kanin at crab sticks. Masarap to, sosyal pa, ani Mang Jun. Totoong isda naman daw, sabi sa label. Pero ang hindi niya alam, hindi talaga ito totoong yengek at lalong hindi totoong isda. Ang imitation crab ay gawa sa surimi, giniling na puting isda, karaniwang mura at frozen, na hinahaluan ng taba, asin, starch, extenders, preservatives, at food coloring para magmukhang yengek. Sa madaling salita, ito ay isang process na pagkain na bihirang may benepisyo sa katawan.
pero may taglay na tahimik na panganib, lalo na sa mga senior. Ayon sa Harvard School of Public Health, ang sobrang sodium at phosphate additives sa imitation crab ay maaaring magdulot ng alta presyon, memory loss, panlalabo ng pag-iisip, mental fog, at sa matagal na panahon, kidney damage. At ang masaklap pa, dahil sa lasa nitong maalat at texture nitong parang yengek, akala mo'y social at healthy. Pero ang totoo, ang sodium content nito ay maaaring umabot ng 500 hanggang 800 milligram sa isang stick lang. Katumbas ng kalahating kutsaritang asin nang hindi mo namamalayan. Dagdag pa rito, maraming imitation crab ang may taglay na monosodium glutamate, MSG, o iba pang flavor enhancers na maaring magdulot ng sakit ng ulo, mabilis mapagod, iritasyon sa tiyan, pananakit ng kalamnan sa matatanda. Ang mga epekto nito ay hindi agad nararamdaman sa unang kain. Pero habang tumatagal, iniipon ng katawan at doon nagkakaroon ng biglaang parang wala akong gana. Logically, o parang lumalabo ang isip ko lately, na hindi natin agad na iuugnay sa kinakain natin. Ang imitation crab ay parang masarap na lihim. Pero ang kabayaran ay hindi lang sa bulsa, kundi sa utak, puso at bato ng katawan mo. Maraming Pilipino, lalo na ang mga senior, ang bumibili nito dahil mura, ready to eat at mukhang sosyal. Pero ang totoo, ito ay isang halimbawa ng pagkaing peke sa loob at labas. Sa hitsura, parang yengek. Sa katawan, parang lason na unti-unti mong nilulunok. Kaya kung isa ka sa mga taong mahilig sa crab sticks araw-araw, baka ito na ang senyales para magbago. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para maging malakas. Pero kailangan mong iwasan ang mga pagkaing ang porma ay ginto, pero ang laman ay alat at kemikal. Baka kaya ka madaling mapagod, ay dahil araw-araw mong sinasanay ang katawan mo sa plastic na lasa. At baka ang dahilan kung bakit si Mang Jun ay tila palaging pagod ay hindi edad, kundi crab stick. Ikalawa, farmed bangus. Si Aling Nora, 67 anyos. Lumaki siya sa Batangas at mula pagkabata hanggang ngayon, bangus ang paborito niya. Sinigang na may kamatis at mustasa, inihaw tuwing piyesta, o relenadong bangus kapag may bisita. Sa loob ng mahigit 6 na dekada, bangus ang simbolo ng tahanan para sa kanya. Pero nitong mga huling taon, kahit malakas pa rin siyang kumain, napansin niya na mas madalas siyang mapagod. Madaling sumakit ang kasukasuan at tuwing hapon tila ba may kung anong bigat sa dibdib niya. Siguro dahil sa edad, sabi niya sa anak niya. Pero nang mas mapansin nila na halos araw-araw ay may bangus sa mesa, at hindi na ito galing sa palaisda ng lolo nila, kundi sa grocery o supermarket na may tatak na Bangus Belly Farm Raised, nagsimula silang magtanong. Ito ang hindi alam ng marami, hindi lahat ng bangus ay pare-pareho. Ang bangus na lumaki sa palaisdaan o fish pen, lalo na kung malapit sa polusyon o hindi kontrolado ang feed, ay maaaring may taglay na high omega-6 fatty acids na nagpapalala ng inflammation, antibiotics at growth hormones mula sa pagkain, at residues ng pellet feeds na may chemical additives. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, ang farmed bangus na hindi galing sa maayos na source ay may mas mataas na omega-6 kaysa omega-3. At kapag luto sa mantika, lalo pang tumataas ang imbalance na ito. Ano ang epekto sa katawan ng senior? Kapag masyadong mataas ang omega-6 sa diet at kulang sa omega-3, ang katawan ay nagkakaroon ng chronic low-grade inflammation. Hindi ito yung tipong lagnat agad, kundi pananakit ng tuhod, pamamaga ng kasukasuan, pagsakit ng ulo o batok, mabilis na pagkapagod kahit konting kilos lang. At sa tagal ng ganitong kondisyon, pwede itong humantong sa alta presyon, sakit sa puso at arthritis.
At ang pinakamasakit, akala mo healthy, akala mo home-cooked love, pero may kasamang panganib. Hindi natin sinasabi na masama ang bangus, pero dapat nating malaman anong klaseng bangus ang niluluto mo sa pamilya mo. Farm-raised ba ito na galing sa overcrowded na palaisdaan, pinapakain ng pellets at hinahabol ang timbang para maibenta agad? O wild-caught ba ito galing sa malinis na ilog o dagat na natural ang paglaki? Sa paningin ni Aling Nora, wala namang masama sa paboritong ulam niya. Pero nang inilipat niya ang supplier, isang kilalang fish vendor sa palengke na sinabing galing sa open water ang bangus, doon niya lang naramdaman ang kaibahan. Sa loob ng 2 linggo, bumababa ang pamamaga ng paa niya. Mas mahimbing ang tulog. At hindi na raw ganoon kabigat ang pakiramdam sa hapon. Hindi siya bumili ng bagong gamot. Hindi siya nagpalit ng supplement. Bangus lang ang binago niya. Kaya kung ikaw ay senior na araw-araw nagluluto ng bangus, magtanong ka, tama ba ang pinanggalingan nito? Dahil kahit anong sarap, kahit anong daming alaala, kung katawan mo ang unti-unting pinapahirapan, baka panahon na para baguhin mo ang binibilhan mo. Dahil minsan ang iniisip mong ulam ng pamilya, siya pala ang dahilan kung bakit hindi mo na masabayan ang lakad ng mga apo mo. Ikatlo, tinapa, daing, tuyo. Si Mang Ernie, 70 anyos. Tuwing umaga, bago pa man tumilaok ang manok, gising na siya. Kape sa kaliwa, tuyo sa kanan, at mainit na kanin sa harap niya. Ganyan ang almusal niya araw-araw sa loob ng 40 taon. Para sa kanya, ito ang simbolo ng simpleng buhay. Masarap, abot kaya, at paniguradong nakakabusog. Pero nitong huling taon, napansin ng kanyang misis na si Aling Cora na mas madalas siyang hingalin. Minsan, kahit nakaupo lang, namumula ang mukha. Madalas ding sumasakit ang batok. At sa routine check-up nila, lumabas. Mataas ang blood pressure niya at fatty liver. Ang dahilan, hindi niya agad naisip. Pero nang tanungin ng doktor kung anong klaseng pagkain ang madalas niyang kinakain, walang alinlangan niyang sinabi, tuyo, minsan daing, minsan tinapa. At doon lumitaw ang tahimik na problema. Ang tinapa, daing at tuyo ay parte na ng kulturang Pinoy. Panlasang probinsya, panlasang alaala. Pero sa edad na lampas 60, hindi na sapat ang masarap bilang pamantayan sa pagkain. Dahil ang mga pagkain ito, bagamat galing sa isda, ay may taglay na napakataas na sodium, hanggang 1,000 hanggang 1,500 miligramo sa isang piraso. Preservatives at smoke compounds. At sa daing, posibleng taglay na residues ng formalin o salt-curing chemicals. Ayon sa World Health Organization, ang sobrang sodium intake ay isa sa pangunahing sanhi ng alta presyon, heart disease, stroke, kidney stress. At para sa mga senior, ang katawan ay mas sensitibo na sa asin. Ang bato mas mabagal nang mag-filter. Ang puso mas madaling mapagod. Ang mga ugat mas mabilis maipon ng plaque. At hindi lang physical. Sa pananaliksik ng National Institute on Aging, ang sobrang sodium sa diet ng matatanda ay konektado rin sa mental fatigue, mas mahinang focus, at mas mababang overall energy. Isipin mo, araw-araw mong inuulam ang tuyo, akala mo'y simpleng pananghalian lang, pero sa loob ng katawan mo, tahimik na tumataas ang pressure ng dugo at unti-unting bumabagal ang liver function mo. Ang masakit, hindi mo ito mararamdaman agad. Pero darating ang araw na isang simpleng akyat ng hagdan, parang bundok na. Si Mang Ernie nung una ayaw maniwala. Yan na ang ulam ko buong buhay ko. Pero nang pinatigil siya ng doktor sa tuyo at tinapa sa loob ng 2 linggo, pinalitan ng steamed fish, konting olive oil at gulay, napansin niyang hindi na siya hinihingal. Mas mahimbing ang tulog niya at hindi na sumasakit ang batok. Ang panlasa ay maaaring masanay, pero ang puso, atay at bato mo, hindi.
Hindi namin sinasabing masama ang tinapa, daing o tuyo. Pero kung araw-araw, paulit-ulit at hindi mo binabalanse ang diet mo, baka ito na ang dahilan kung bakit pakiramdam mo laging pagod ka o parang may bumabatak sa katawan mo tuwing hapon. Kaya kung ikaw ay senior na may hilig sa tuyo tuwing almusal, tanungin mo ang sarili mo, mas importante ba ang alat sa dila kaysa lakas sa katawan? Baka kailangan mo lang bawasan o palitan para ang almusal mo ay hindi lang puno ng alaala, kundi puno rin ng lakas. Ika-4, fish balls, frozen fish nuggets. Si Aling Marites, 63 anyos, may 2 apo, isang 6 na taong gulang at isang 4. Tuwing hapon pagkagaling sa eskwela, dumadaan sila sa harap ng tindahan kung saan may nagtitinda ng fishball. Para sa kanya, bonding moment yon. Sa simpleng halaga, napapasaya niya ang mga apo niya. At minsan pa nga, may binibili pa siyang frozen fish nuggets sa grocery para maiprito sa bahay. Madali kasing lutuin, masarap, at mukhang gawa naman sa isda, kaya healthy daw. Pero ang hindi niya alam habang napapasaya niya ang mga apo niya, unti-unti rin siyang pinapaluhod ng mga pagkaing akala niya'y ligtas. Ang mga fishball, squidball at frozen fish nuggets ay hindi gawa sa tunay na buong isda. Ayon sa ulat ng Food and Nutrition Research Institute, FNRI, ito'y gawa sa surimi o giniling na tira-tirang isda. Hinahaluan ng starch, MSG, food extenders, artificial flavoring at coloring. Piniprito sa mantikang paulit-ulit na ginagamit, kadalasang umabot ng higit 5 hanggang 6 na beses. At ano ang epekto nito sa katawan ng senior na tulad ni Aling Marites? Una, ang trans fat at oxidized oil mula sa paulit-ulit na pagprito ay nagpapataas ng bad cholesterol, nagpapabigat sa atay, at nagtitrigger ng pamamaga sa kasukasuan. Ikalawa, ang MSG at artificial flavorings ay konektado sa sakit ng ulo, panghihina, biglaang pagtaas ng blood pressure, mental fatigue at brain fog. Ikatlo, ang starch at extenders ay halos walang nutrisyon. Puro laman pero walang sustansya. Parang kumakain ka ng hangin na maalat, mabusog lang pero walang naidudulot na lakas. Si Aling Marites nitong mga nakarang buwan ay mas madalas na sumasakit ang likod at tuhod. Akala niya'y dahil sa pag-aalaga ng apo. Pero nang inirekomenda ng doktor na iwasan ang prito, lalo na ang fish balls, sinubukan niyang baguhin ang merienda nila. Pinakain niya ng nilagang saging ang mga apo, minsan sweet potato, at sa kanya ginisang gulay at inihaw na isda. Pagkatapos lang ng 2 linggo, mas magaan ang katawan niya, mas mahimbing ang tulog, at kahit pagod sa maghapon, hindi na siya tinutunaw ng kirot sa tuhod tuwing gabi. Ang fish balls ay masarap, mura, at tila ba walang epekto sa unang tingin. Pero kapag araw-araw mong inilalagay sa katawan mo ang chemical cocktail na nasa loob ng bilog na, yan, sinong talo? Hindi ang apo mo. Ikaw. Kaya kung isa ka sa mga senior na laging may stock ng frozen fish nuggets sa freezer o laging dumadaan sa fishball cart, tanungin mo ang sarili mo. Ginagawa mo ba ito dahil sa lasa? O dahil nakasanayan mo na? At kung na ngayon pa lang ay nararamdaman mo na ang epekto sa katawan mo, baka ito na ang panahon para yakapin ang mga bagong merienda na simple, natural at tunay na pampalakas. Ang fishball ay bilog, pero baka ito na ang dahilan kung bakit umiikot na ang ulo mo tuwing gabi. Ika-5, swordfish king mackerel. Si Mang Paul, 71 taon, dating kagawad. Tuwing may handaan sa barangay o salu-salo sa pamilya, siya ang madalas naghahanda ng ulam. At ang paborito niya, malaking isda, yung tipong kahoy ang kailangan para lang iihaw. Isang buong swordfish steak kapag may bisita, o minsan king mackerel na binili pa niya sa palengke ng may yabang, malaki to kaya mas masarap. At totoo naman,
Sa lasa, sa tindig, sa hitsura, sosyal at matikas ang ganitong ulam. Pero habang napapalakpak ang mga bisita, tahimik namang bumibigat ang katawan ni Mang Paul. Madalas siyang nanghihina, minsan nagkakandautal sa pagsasalita. Minsan naman, parang may alon sa loob ng ulo niya. Akala niya dahil lang sa edad, pero may hindi siya alam. Ang swordfish at king mackerel ay kabilang sa mga pelagic predator fish, malalaking isda na kumakain ng mas maliliit na isda sa dagat. At dahil dito, sila ay nag-iipon ng mercury at heavy metals sa katawan nila habang tumatagal. Ayon sa datos mula sa US Food and Drug Administration, FDA, at Environmental Protection Agency, EPA, ang ganitong uri ng isda ay may pinakamataas na antas ng mercury. Particular na methylmercury, isang neurotoxin na nakakasira ng memorya, nagpapabagal ng reflexes, nagdudulot ng pamamanhid sa kamay at paa. At sa matagal na pagkonsumo, nagpapahina sa kidney function ng mga matatanda. Ang pinakamasaklap, walang amoy ang mercury, walang lasa, walang babala. Pero habang iniihaw mo ang isda sa harap ng mga apo mo, parang iniihaw mo rin ang lakas ng loob mo nang hindi mo namamalayan. Hindi natin sinasabi na masama ang lahat ng malalaking isda. Pero sa edad natin, hindi na ang itsura ng ulam ang dapat unahin, kundi ang epekto nito sa katawan. Dahil kung ang pinapakain mo sa sarili mo ay taglay ang lason mula sa dagat, walang visa ang kahit anong multivitamin. Si Mang Paul nang malaman niya ito sa check-up at sinabihan ng doktor na iwasan ang malalaking predator fish, unay hindi naniwala. Pero sinubukan niyang palitan ng ulam. Imbes na swordfish, sardinas, imbes na king mackerel, alumahan. At pagkatapos ng 3 linggo, mas magaan ang pakiramdam niya, mas alerto ang isip, at mas madalas ang pagngiti niya. Hindi mo kailangang sumabay sa uso. Hindi mo kailangang social ang ulam mo para maging masaya ang pamilya mo. Dahil sa huli, kung ikaw ang biglang bumagsak sa sahig, ang bisita mong pinabilib mo ay hindi ang mag-aalaga sa iyo. Sarili mong katawan ang magbabayad. Kaya kung mahilig ka sa mga isdang malalaki at magagara, tanungin mo ang sarili mo. Mas mahalaga ba ang hitsura ng ulam kaysa tibay ng katawan mo? Ang isda ay pagkain. Pero kung maling uri ito, baka ito rin ang dahilan kung bakit ka palaging pagod, mabagal kumilos, o tila ba nagkakabuhol-buhol ang isip mo tuwing gabi. Ika-6, pritong galunggong araw-araw. Si Aling Lorna, 69 na anyos, retirado na pero masipag pa rin sa bahay. Tuwing umaga, siya ang unang gumigising, naglalaba, nagwawalis, nagluluto, at ang laging nasa mesa tuwing almusal. Galunggong, prito, mainit, may suka sa gilid. Ito na ang nakasanayan ko, sabi niya. Mura, masarap, mabilis lutuin. Pero nitong mga nakaraang buwan, tila mas mabilis siyang mapagod. Pagkatapos ng simpleng gawaing bahay, kailangan na niyang umupo agad. Hindi na rin raw siya makatulog ng maayos at parang madalas siyang kinakalabit ng pananakit sa bewang at balikat. Akala niya, normal lang siguro to sa edad ko. Pero may bagay siyang hindi napapansin. Ang pritong galunggong araw-araw, lalo na kung piniprito sa mantikang paulit-ulit ginagamit, ay maaaring magdala ng seryosong panganib. Hindi dahil sa isda mismo, kundi sa paraan ng pagluto. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Heart Center, ang mantikang ginamit ng higit 2 beses ay naglalabas ng trans fat at oxidized lipids, nakakapagpabagal ng daloy ng dugo, at nagpapataas ng risk sa cardiovascular disease at mental fog. Ang galunggong mismo ay healthy dapat, lean protein, mataas sa B12 at iron. Pero kapag pinirito araw-araw sa lumang mantika, nagiging lason ang sustansya. Bukod pa rito kapag walang variety ang diet at puro prito ang preparation, ang katawan ay mas mabilis mapagod, mas madalas magka-acid reflux,
at mas bumabagal ang metabolism, bagay na mahirap na sa mga senior. Si Aling Lorna, nang isang araw ay pinayuhan ng anak niyang nurse na i-bake o i-steam ang galunggong imbes na iprito, ay nag-alinlangan. Wala sa lasa, sabi niya, pero sinubukan niya. At pagkalipas ng 2 linggo, mas magaan ang pakiramdam niya, mas maginhawa ang paghinga, at hindi na siya palaging inaantok. Kung ikaw ay araw-araw din kumakain ng pritong galunggong, baka panahon na para tanungin ang sarili mo. Gaano kadalas mong piniprito ang isdang ito? At ginagamit mo ba ulit ang mantika? I-share mo nga sa comments kung paano mo ito niluluto sa bahay. Baka may paraan ka na mas healthy o baka ngayon mo palang mapapansing kailangang baguhin ang routine mo. Binabasa namin ang mga komento nyo at baka makatulong ang karanasan mo sa iba ring senior na kagaya mo. Ang galunggong ay hindi kaaway, pero ang maling paraan ng pagluto, iyon ang tahimik na kalaban. Bonus, basa fish. Karaniwan sa mga palengke at grocery ngayon, ang frozen whitefish fillet na mukhang malinis, puti, walang tinik at madaling lutuin. Minsan ibinebenta bilang cream dory, minsan walang label. Pero kung titingnang mabuti, karamihan sa mga ito ay isang uri ng imported fish na tinatawag na basa. Galing sa mga fish farms sa Vietnam, China o iba pang bansa sa Southeast Asia. At habang akala ng marami ay safe ito, dahil imported at vacuum sealed, ang totoo, ito ay isa sa mga pinaka-controversial na isda sa buong mundo pagdating sa kalusugan. Ayon sa malawak na ulat ng Environmental Working Group at European Food Safety Authority, ang basa fish ay madalas lumalaki sa maruruming ilog na may industrial runoff, overcrowded fish pens na may stagnant water, at pinapakain ng pellets na may antibiotic, hormones at pesticide residues. Dahil dito, maraming bansa tulad ng US, Canada at ilang EU states ay nagbabawal o naglalagay ng heavy restrictions sa importasyon nito. Ang rason? Dahil sa mga sumusunod, antibiotic residue, nagdudulot ng antibiotic resistance sa katawan. Formalin contamination, may ulat ng ilang frozen basa na ginagamitan ng preservative na ginagamit din sa pag-imbalsamo. Low nutritional density, mababa sa omega-3, halos puro gelatinous protein na hindi ganap na nasisipsip ng katawan. Para sa isang senior na 60 taong pataas, ito ay seryosong panganib. Dahil ang katawan natin ay mas hirap na sa detoxification, mas madaling kapitan ng gut inflammation, at mas sensitibo sa hormonal disruptors. Isang pag-aaral mula sa Journal of Food Chemistry ay nagpakita na ang basa fillets mula sa ilang Vietnamese farms ay may taglay na chloramphenicol, isang banned antibiotic, trace heavy metals, lead, cadmium, at high microbial contamination kapag hindi maayos ang storage. Ang masama pa rito, kapag pinirito, ang lasang malambot at malinis ng basa fish ay tinatanggap ng marami, lalo na ng mga matatanda. Akala mo'y safe, akala mo'y practical, pero ang totoo kada kagat may dalang tanong. Ano ang laman nito? Hindi lahat ng whitefish ay masama, pero kung hindi mo alam ang pinanggalingan at frozen fillet lang ang basehan mo ng desisyon, baka unti-unti mong nilalason ang sarili mo sa murang halaga. Kung may frozen fish ka sa freezer ngayon, tingnan mo ang label. May nakalagay ba kung anong klaseng isda? May bansang pinagmulan? May trace ba ng basa o pangasius? Kung wala kang malinaw na sagot, baka mas mainam na huwag mo na lang lutuin. Sa gintong edad, hindi lang tayo basta kumakain para mabusog. Kumakain tayo para mabuhay at mabuhay ng malakas. At ang basa fish, sa dami ng ulat, babala at kontrobersya, baka ito ang uri ng isda na hindi na dapat makapasok pa sa hapag mo. Ngayong alam mo na ang 6 na uri ng isda na tahimik na maaring nagpapababa ng lakas mo araw-araw, tanungin natin ang sarili, alin dito ang madalas mong kinakain?
Alin ang hindi mo akalaing delikado pala? Sa panahon ngayon, ang tunay na kalaban ay hindi lang ang edad, kundi ang maling kaalaman sa mga pagkain. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo sa ibaba kung aling isda ang iiwasan mo simula ngayon. Baka makatulong din ang sagot mo sa ibang senior na nanonood. At kung gusto mong makakuha pa ng ganitong uri ng simpleng pero mahalagang gabay sa kalusugan, mag-subscribe ka na sa Gintong Edad. Linggo-linggo tayong may bagong kaalaman para sa lakas, talino at tibay mo. I-share mo rin ang video na ito sa mga mahal mong senior dahil minsan ang simpleng babala ang siyang nagliligtas ng buhay.